Magkano bang gasolina ngayon? Regular, magkano ba? $1.22 regular mga kainis, ano? Per liter. Pag-gasolina muna tayo kasi maubusan na ako ng gasolina. Mahirap nang tumirik tayo sa daan dahil ubos na ang gasolina natin. Winter, spring, summer, or fall, tuloy ang buhay sa Canada. Tingnan tayo. Oh, sarado pa yata. Paano ba to? Sarado pa. Yun, bukas na. Thank you. Kala ko sarado. Kala ko walang tao. I'm good, how are you? Regular, please. 70. Oh, yeah, how much? Make it 65. Thank you. You have email to email? Yes, I do. Name? You have email? No, just air miles. Thank you. That you have any chocolates? No. Any drink? Have a good day. Yeah. I-refill na natin yung ating sasakyan ng gasolina, syempre. Ano na lang, konti na lang, ano? Siguro makakapunta pa tayo sa trabaho natin. Pero pagbalik natin, baka hindi na tayo makabalik, maubusan ng gasolina. Yun. Sobrang lamig ngayong araw na to mga kainags, ano? Grabe yung lamig ngayon, negative 31. Feels like negative 31. So magastos sa gasolina kasi ang gamit natin ngayon ay 4-wheel drive. Naka 4-wheel drive tayo. Kaya medyo magastos sa gasolina, no. At least safe naman tayo kasi 4 na gulong yung gumagana sa sasakyan natin. Ayun, oh, okay na. Full ano na, full tank. Oh. Ngayong araw na to, malamig talaga, sobrang lamig. So alam naman natin kung gaano kainit yung positive 32 pag summer, di ba? Mainit na yon, pero pag negative 32 ngayong winter, sobrang lamig yan mga kainags, ano? Talaga namang kailangan na nating isaksak yung black heater ng ating sasakyan. Kung hindi, nako, may posibilidad na baka hindi umandar. Naalala ko dati nung nakaraan taon, nung hindi pa nakakautang ng HRB si Mahal Arena, gamit niya yung 1999 Honda Accord. Nako, ngayon pa lang namumroblema na ako mga kainis, ano? Namumroblema na kami dalawa ni Mahal Arena gawa ng hindi umaandar yung kanyang sasakyan. Minsan barado yung mga hose, napoprosen dahil sa sobrang lamig. Diyos ko po. Kaya nung January this year 2025, ayun, nagpagdesisyon na lang mangutang na lang sasakyan si Mahal Arena. Kasi naman okay na mga kainags, ano? May budget na sa pagbabayad natin monthly sa utang. 5 taon ang bayaran doon sa inutang ni Mahal Arena na HRB. Awa naman ang Panginoon. Siyempre pagkabagong sasakyan, siyempre maganda klase, maganda yung takbo, siyempre, no? At saka siyempre yung ating windshield washer fluid ay lumalabas na sa driver seat natin mga kainags, ano? Gawa nang napaayos na natin to. So malakas na yung loob natin, confident na tayo ngayon. Hindi na tayo yung kakaba-kaba pa na pag natalsikan ng putik yung ating windshield ay walang lalabas na windshield fluid sa doon sa wiper natin, ano, sa nozzle. Ngayon, nandito na tayo sa trabaho at kailangan nating isaksak yung ating black heater kasi mamayang gabi mas malamig mga kainags, ano? Kung ngayon ay feels like negative 32, baka mamayang gabi feels like negative 40. Kasi nga gabi, syempre, kunin natin yung ating ito, saksakan. Mabuti naman na lumambot na siya, no? Kasi pag sobrang lamig, tumitigas to. Pero since nakabukas yung black heater natin yung ating heater sa sasakyan natin ay lumambot siya. Teka, isaksak muna natin to. Tingnan natin, ano, sana may kuryente na, ano. Noong nakaraan walang kuryente. Testing natin. Nako, wala pa rin mukhang wala. Hindi, meron na mga kainis, ano. Ayun, meron ako nakikita, oh. Nakikita nyo, kulay orange, no, ayan, oh.
Ayan, to. Ayan. So alright, saksak na natin yung black heater natin. Safe na tayo rito. To. Sasaksak ko lang. Ayan, nakasaksak na. Ay, salamat. Salamat sa Panginoon. Tapos ilagay natin dito kasi sabi ko nga, baka makalimutan natin na meron na nakasaksak yung ating black heater eh. Baka madala natin sa bahay to. Pag hindi natin nabunot. Ayan. Alright. Okay na, makikita na natin mamaya yan. At patayin na natin yung makina. Kasi kung hindi ko muna pinatay yung hindi ko muna pinatay yung makina, gawa ng pag walang kuryente doon, pwede tayong lumipat sa ibang may power, may kuryente. Salamat Panginoon. At suot ko na yung pinakamatibay kong winter jacket. Yung aking nabili sa Imus, Cavite nung papunta pala ako sa Canada, mga kainags. Ito. Tibay yan pang malamigan talaga. Ay nako, tigas na prose na rin you go. Siya. So ayan mga kainags, in-scrape na pala yung ating parking dito. Yan. Lamig. Gross, Diyos ko po Panginoon. Feels like negative 33. Kala ko negative 40. Buti naman hindi. Pero malamig pa rin. Iba yung lamig pagkagabi mga kainags. Yun. At yung ating truck, ayun, buti naman at nag-start na. In-remote starter ko na Ay salamat. Kasi nakakaba niyan mga kainags. Pagka yung sasakyan mo sa sobrang lamig, ay uwing-uwi ka na tapos ayaw umandar. Na-drain yung battery Dapat talaga kumpleto ko sa gamit. Ay yung truck natin maandar na. Kung napapansin nyo yung mga usok ng sasakyan mga kainags, buong buo ibig sabihin malamig talaga. Diyos ko po. So mga kainags, meron nga palang konting aberya doon sa pag-uwi natin sa San Jose Occidental Mindoro sa Pilipinas. Kasi kung naalala nyo dati, yung yung mga eroplano na domestic wala na raw doon sa sa Terminal 3 sa NAIA. Doon ka na raw pupunta sa Clark. Ang layo So yun ang pinoproblema ko kasi paglapag ko ng Maynila from Vancouver, mag-i-stay muna ako ng ilang araw sa Maynila. Ang pinoproblema ko kasi wala nang eroplano doon sa Maynila papuntang San Jose Occidental Mindoro. So alam nyo naman siguro yan na binago na, tinanggal na yung mga domestic flight sa Maynila. Kasi nagpakuha ako ng ticket kay Boss Chip, kay Mr. Accountant. Sabi ko Manila to San Jose Occidental Mindoro. Sabi niya sa akin wala na raw. So ang choice ko na lang ay Roro, magbabarko, mag-jeep, ganon, mag-bus. So pwede naman ako mag-eroplano, kaya lang daw pupunta ako sa Clark. So pero hindi ko lang alam kung merong bus sa Terminal 3 papuntang Clark. Para meron akong narinig na ganyan. Pwede kayong mag-comment mga kainags kung merong mga bus na nandoon na mismo sa Terminal 3 papuntang Clark Air Base para sa mga domestic flight. Yun ang hindi ko lang alam. So okay na rin, sabi ko okay na rin yung kung magro-roro ako Batangas Port, bagsak ako ng Calapan yun, tapos biyahe tayo So sabi ko okay na rin yan para makapag-stay na rin ako sa Mamburao kasi nandoon yung bunsong yung bunso natin, yung bunso kong kapatid si Mr. Engineer. May bahay siya doon Yung Mamburao na yun malapit lang doon sa Calapan sa Calapan, malapit doon sa may Batangas. So ganoon na lang na sa isip ko. So magko-commute, alam niyo naman, ayaw ko yung nagko-commute, ayaw ko yung mga long drive, naiinip ako diyan kaya ang gagawin ko na lang mag-stop over na lang ako doon sa kapatid ko. Stay ako siguro mga 1 day, 2 days ganyan. Tapos sakay ng bus diretso ng San Jose Occidental Mindoro. At least nakapagpasyal-pasyal pa rin, di ba? So tanggalin ko muna tong mahirap na at baka mamaya idaldal tayo ng daldal makalimutan ko yan yan. Ay salamat Lord. So yun ang purpose kaya sinasampay natin dito yung cord. Napapansin kagad natin, hindi kagad natin
Hindi natin na makakalimutan. Kasi pagka hindi nakasampay, nakalapag lang sa baba yung cord, eh hindi natin mapansin. Nagmamadali tayo umuwi, sobrang excited eh. Putol ang cord, pati black heater cord putol. Buti naman medyo mainit-init na yung loob ng sasakyan natin. Lagay natin dito. Ay, salamat Lord. Pati yung bag ko syempre lagay na rin natin. Yan. Medyo nalungkot nga ako nung una nung nalaman kong walang eroplanong domestic na sa Terminal 3. Sabi ko, choice ko na lang talaga nito. Pero choice ko na lang talaga magroro nga. Pero sabi naman ng mga kapatid ko, okay na rin naman daw ang mga barko, mabibilis na rin daw, hindi katulad nung araw nung 1990s kasi nung 1990s nung nag-aaral ako sa Adamson University. Nagbabarko lang ako, yung Viva yung pangalan ng barko na yun eh. Viva Batangas, tapos Montenegro, 12 oras, medyo siksikan, gano'n, wala kang higaan. Meron namang higaan, mahal ang bayad, nasa aircon. Wala, hindi ko kaya mag-aeroplano nung araw. Na estudyante kami, mga kainags, talagang barko lang talaga kami. Choice eh. So yun, at ganun na lang, roro na lang. Maganda naman daw ang daan na ngayon. Hindi katulad kasi nung araw, mga kainags, ang daan sa Mindoro, lupa, hindi siya sementado, kaya talagang sobrang alikabok. Kakain ka ng alikabok, yung ilong mo punong-puno ng alikabok, puting-puti sa alikabok. Nung araw yon, mga 1990s, mga early 2000 siguro, ganyan. Grabe, kaya tapos ang daan pa, lubak-lubak, talagang bugbog ang katawan mo. Magmula dun sa Oriental Mindoro sa Calapan, papuntang San Jose Occidental Mindoro, bugbog ang katawan mo, punong-puno ka ng alikabok. Yan yung araw. Pero ngayon, nakita nyo naman yung mga nakarang vlog tayo nung pumunta tayo ng Calapan sa bahay ni Boss Chip, nung pangalawa kong kapatid. Nung umuwi tayo nung Pilipinas, ang ganda na ng daan, mga kainags, nung sementado na. Yun nga lang, medyo nakakainip, nainip ako eh. Mahaba-haba yung biyahe eh, no? Alam nyo naman ako, hindi ako nag-i-enjoy sa long drive. So yan, okay na mga kinisot, larga na muna tayo. Importante nito, tuloy na tayo sa Pilipinas, no? Ilang linggo na lang, mga kainags. Sobrang excited ko na. Kita nyo to, mga kainags, no? Hanggang dito sa loob pumapasok talaga yung lamig o gumagapang, no? Ito yung ng lock, yellow. Hello. Ang laki ng tipaklong, oh. Kakatapos ko lang mag-shovel eh. Saka naman biglang bumagsak uli yung snow. Ba naman yun? Mag-shovel uli ako mamaya. Nagrereklamo na talaga ako. Pagod na nga ako kanina. Pag nakita pa naman tayo ng ganyan, nag-snow uli. Kakatapos lang natin mag-shovel kanina, napagod na tayo. Sakit na ng balikat, balakang. Babay. Suko na ako. Ba, busy ah. Pinakbet, nako, paborito ko yan. Hello, baby girl. Matigas talaga yan, kalabasa. Sobrang tigas talaga yung hiwain niya. So, bilis naman pagluto, mahal na rin. Ako ay nagugutom. Gutom na talaga ako, grabe. Sobrang lamig sa So, sa labas. Parang napapansin ko gumaganda ngayong mga araw na to. Ha? Talaga namang... Ay, syempre naman kasi... Nambabasa ako. Kaya mo yung mga basher, hindi naman nila alam yung talagang tutong buhay natin eh. Pag nasa harap ng camera, iba ang buhay natin. Pero pagka patay na ang camera, iba rin yung buhay natin. Ikaw naman talaga. Lagi mo tatandaan, mahal na mahal kita. Ang hindi ko lang alam kung mahal mo rin ako. Yeah. May nagsabi, magbabae ka rin sa Pinas. Mambabae ako sa Pilipinas? Abay! Oo, maraming ano dun eh. Ano? Ano yun? Sino yung isa-shoutout mo? Anong shoutout? Wala akong Sino yung binabanggit mo? Yan, oh. Shoutout daw kay Kati Suni. Yan, yung nagtatanggol daw kay Mahal na Reyna. Tuwan-tuwa si Mahal na Reyna pag nababasa yung comment ni Kati Suni, Lagi daw siyang pinagtatanggol sa mga
nambabash kay Mahal na Reyna. Yan. Tonto. Oh. Sabi mo, salamat ka mo. Thank you. Kaya nga. Sabi mo, salamat, Kati Suni. Thank you kay Kati Suni. Naanan talaga yan. Siya ang taga-sagot mo. Oo, siya sumasagot sa'yo. Para sa'yo, ha. Bihira ka. Oo, di ba? So, yun mga kinis. Alam niyo naman yung mga vlogs natin ano na yan? Cool vibes. Good vibes. Yan. So, yung mga bashing, mga negative comments po sa amin, okay lang po sa amin yan. Tinatanggap po namin na yan. Mga kritisismo, tinatanggap din po namin yan. Wala pong problema dyan. Karapatan ninyo yan kung ano man yung nakikita sa vlogs namin. Maraming salamat po. Basta sarapan mo yung luto mo dyan para ganahan si Inags. Napagod yung bunganga ko, yung kamay ko, yung paa ko. Sa lahat ng pinag-utos mo, Mahal na Reyna ng araw to. Dahil sobrang lamig talaga ngayon. Sobrang lamig. At isang yakap ko lang at matatanggal na ang lamig ng aking nararamdaman, Mahal na Reyna. Isang kiss pa nga dyan. Ang bango talaga ng asawa ko. Punta ka mamaya. Pagkatapos yan, alam mo gagawin mo ha. Maligo ka ha. Nako, yari tayo rito. Mukhang iba. Delikado yung panghasa mo ha.